Okay, good morning mga kabayan. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin is tungkol sa mga real estate developer. Paano po ba dire-develop ang mga subdivision? So I hope bago nyo, pagkatapos nyong panoorin ang video na ito, ay mayroon kayong matutunan. At alam ko po, napakalaking bagay ito kasi hindi nyo ito makikita sa YouTube, sa Google. Sa YouTube siguro first time kasi ngayon lang ako mag-upload. Usually ang napapanood natin o nababasa natin sa Google is yung mga nakikita sa libro. Ito pong share ko ngayon is based sa aking actual na karanasan, experience kung anong ginagawa ko sa ground. Ako bilang trabahador nagtatrabaho sa isang real estate developer na mayroon kami mga project na housing, nagde-develop kami ng mga subdivision, mga memorial parks, condominium, industrial areas. So ito, isi-share ko sa inyo ngayon kung paano ba nagsisimula at natatapos ang pag-develop ng isang developer ng mga subdivision projects or housing projects. So hopefully, pag natapos nyo itong video na ito, ay masasabi nyo na buti na lang napanood ko yung video ni Reggie Realtor Vlog. So simulan po natin mga kabayan, paano nga pa nagsisimula ang pagde-develop ng mga subdivision or mga housing projects dito sa Pilipinas? Well, unang-una, ito yung ID ko as Business Development Acquisition Supervisor. Kami yung nagsisimulang maghanap ng mga properties, scouting, tawag namin doon, land scouting, naghanap kami ng lupa. Kino-consolidate namin ito. Halimbawa, ang minimum kasi ng subdivision dito usually is minimum 4 hectares or 4 hectares pataas. So, ang ginagawa namin doon, kapag wala kaming mahanap na 4 hectares, kasi mahirap namang hanapin na buo yung lupa na 4 hectares na agad, ang ginagawa namin ay binubuo namin, kino-consolidate namin. Halimbawa, magkakatabing lupa, magkakaiba ang may-ari, binibili po namin lahat iyon hanggat sa mabuo namin yung 4 hectares. Halimbawa, na-identify na namin yung isang potential area. Pagkatapos kung gawin yung feasibility study na, napaka-feasible pa lang magtayo ng housing dito. So, ang ginagawa namin doon, kino-consolidate namin yung mga lupa, binibili namin sa lahat ng may-ari. Halimbawa, ang ano namin doon, sinisimulan namin bilhin sa yung mga nasa labas, yung mga nasa kalsada, malapit sa access road, para maipit na yung mga nasa gitna. Halimbawa, yung bahay mo nasa gitna ng 4 hectares, nabili na namin yung 3 hectares and 900 square meter. Yung 100 square meter na titira, yun yung property mo. Ikaw na yung mismo nasa gitna, naipit ka na. Sasabihin namin, ako bilang acquisition supervisor, pupuntahan kita kasi part of my job is ako yung nagipag-negotiate sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa DAR, kung may usapin ng CLOA, sa DPWH, kung kailangan kaming mag-due diligence, kung apektado ba ng future road widening yung gagawin naming proyekto, sa CLUP, sa LGU, sa BIR, sa RD, pag mag-ano ng mga tiles. Pero dito, sa particular na ito, sa acquisition pa lang ng lupa, ang technique namin mga kabayan, i-share ko sa inyo, napakahalagang information po ito kasi baka may apektado, nakaka-relate kayo o may tumama sa situation nyo o situation ng mga kaibigan nyo o kamag-anak nyo. So balikan ko yung scenario, nabili na namin ako bilang representative po ng developer. Nabili na namin yung mga properties sa paligid ng isang area kasi binubuo nga namin, kino-consolidate namin yung 4 hectares. Ngayon, nabili na namin yung 3.9 hectares. So, may 100 square meter na lang po. Yun po yung situation natin. At yung 100 square meter po na yun is nasa gitna. Property mo yun, kabayan. Halimbawa, property ni Pedro. Pupuntahan kita. Ako bilang representative ng company, puntahan kita. Ma'am, sir, kailangan na po naming bilhin, i-acquire yung property nyo kasi naipit na po kayo, wala na po kayong madadaanan. At nabili na namin lahat ng mga property dito sa paligid nyo, yung mga adjacent lots. At ang usual na nangyari dyan, kabayan, sa tulang, nangyari sa ground, yung mga property owner, yung mga landowners sa ganong sitwasyon, ibinibenta na po nila ng palugi. Hindi naman sa palugi, pero binibenta nila sa presyo na binibigay namin o ng kumpanya kasi kung ano naman yung sinabi ng company, yun naman yung pinaparating namin sa mga may-ari ng lupa. Halimbawa, ang presyo ng lupa niya based on zonal market, kasi ang based on zonal market value kapag kami ang nag-a-acquire sa online. Yung ibang mga property owner naman, lalo sa mga remote areas, hindi nila alam yung zonal value kung paano i-check online kung magkano na nga ba ang value ng lupa nila. So, halimbawa, walang mga kapitbahay, wala silang mapagtanungan, hindi nila alam kung ano ba yung kalakaran doon, yung ano ba yung fair market value doon ngayon, at yung mga surviving years, yung mga tagapagmanang nabubuhay is nasa malayo, sabi nila, liblib na lugar yan. Sige, ibenta na lang natin sa kung magkano yung sinasabi ng developer. So, ganun po,
Ang catch diyan mga kabayan, so ibibigay nila sa presyo na gusto namin, which is, while in fact, sabi na, hindi mo dapat kung ikaw yung may-ari ng lupa na yon, ito, napakahalagang information na mai-share ko sa inyo, mga subscriber, mga konting subscriber ko sa ngayon. Kung ikaw po yung naipit ang lupa dun sa loob, at sabi ng developer, sabi namin, halimbawa, ako yung representative, at sana hindi ako matanggal sa trabaho pagkapanood ng employer ko ito. Sasabihin namin, naipit na yung property mo, ma'am. Baka gusto mo na pong ibenta habang interested pa kaming bilhin yan kasi magpapatayo po kami dito ng subdivision. So, syempre, ikaw na may-ari, naipit na yung lupa mo, parang wala ka ng choice kundi ibenta kasi sabi, wala ka ng madadaanan. Pero ang totoo niyan, pwede kang wag basta-basta pumayag. Bakit po? Kasi alam nyo, kapag naipit na yung property mo dun sa loob at hindi ka pumayag na ibenta o hindi mo ibinigay, mas magagastusan po si developer. Pwede pa niyang doblehin yung offer sa'yo. So doon ka pwede kang makipag-bargain, kabayan. Pwede mong doblehin yung presyo mo, pwede mong taasan instead na babaan. Bakit? Kasi kapag hindi na-acquire ni developer yung property mo, magagastusan or makukompromise yung plano. Kasi meron na kaming plano dyan, meron na kaming drainage plan, meron kaming subdivision plan, meron kaming topographic map, nakuha na lahat yan sa pag-apply namin ng mga sarit-saring permits, mga pre-development permits, locational clearance, LLDA clearance, sarit-saring clearance, kabayan, kailangan naka-drawing yan, nakaguhit. Kung hindi namin nakuha yung nasa gitna, napakalaking compromise po yan sa part ng company. So ang target namin, ang goal, makuha yung nag-iisang property sa gitna kahit na ibigay pa niya ng presyong mas mataas sa zonal value or sa market value. So yun po yung catch. Pero ang sinasabi namin, uy, naipit, ganun talaga, it's business. Sinasabi, naipit na yung property mo, ibigay mo na sa ganitong presyo lamang. Which is usually, minsan nagigilty rin ako, pero trabahador lang tayo. Pero sa ngayon nga, napanood nyo itong vlog ko, at least nagka-idea na po kayo. Pwede nyo hindi bigay kasi pag hindi nyo ibinigay, i-revise ni developer yung subdivision plan niya, yung drainage plan, lahat ng plan, topographic plan, SDP, para doon sa project na yon. Ang laki ng epekto. Tapos magbibigay siya sa iyo ng right of way. Ayon sa batas, kailangan ka mabigyan ng right of way papunta sa pinakamalapit na lagusan, na kalsada, na access road. So doon pa lang ang daming mga complications na haharapin ni developer kapag hindi namin na-acquire yung lupa mo na nasa gitna. So ayan po, so hopefully may natutunan kayo doon, ituloy natin moving forward. So kapag na-consolidate na namin yung 4 hectares na lupa, ang gagawin namin unang-una. At syempre, ang prior to that, nakipag-usap na po kami kay Kapitan at nakakuha na kami ng barangay clearance o barangay reso na sabi namin ay magpatawag ka ng, siyempre si Kapitan magpapatawag yan ng pagpupulong or public hearing. Sa lahat po ng mga developer, ang itatayo mo na memorial, housing, or any real estate project, ang unang step po dyan is magpapatawag ng public hearing si Kapitan pagpupulong at itatanong niya yung mga nasasakupan niyang mga residente na ito, may itatayong subdivision dito. Sino ang sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon? So, kailangan may resolution na ganun bago kami isyuhan ng barangay clearance. Pero let's say hindi mo kasama yung ibang mga residente, hindi sila pumapayag na magkaroon ng subdivision dahil isipin na, magiging crowded, magiging maingay. Mayroon po kaming remedyo dyan. Ang ginagawa namin dyan, ito na naman, technique, pinagbabawal na technique mga kabayan, which is ito nangyayari talaga sa ground. Halimbawa, sabihin namin kay Kapitan, sabi ni Kapitan, medyo negative tayo, maraming hindi sumasang-ayon. Usually, ang ginagawa namin dyan, binibigyan lang namin, of course, nangyari naman to. Hindi matatanggal to sa sistema natin. Magbibigay kami ng budget kay Kapitan. Halimbawa ito, 100,000 cap, sa'yo ang 50, yung tigpa 5K, tapalan mo yung mga hindi sumasang-ayon. Diba, mga kabayan? Ganun lang po, para makuha namin yung datos. Or else, may isang remedyo. Sabihin lang namin kay Kapitan, Kap, ang tawagin mo na lang sa pagpupulong ay yung mga alam mong kasama natin. Yung mga alam mong sumasang-ayon sa proyektong ito at kami na po ang bahala sa kanila. So, ganun problem solve. So, mga ganun po, ang dami pong magic namin ginagawa. Hindi na magic, ano naman yun, para lang makuha namin magtuloy-tuloy yung proseso ng business. So, kapag na-consolidate na namin
nabuo na namin yung 4,000 hectares, na acquire na namin yung naipit sa gitna, sisimulan na namin yung mga permits and licenses. Of course, natapos na rin yung ating mga due diligence. Nag-due diligence din po bago simulan yung mga license and permits. Ano ba yung mga due diligence? Of course, yung mga titulo, tinitingnan yan isa-isa kung anong klase ng titulo yan. Baka naman mayroong timberland yan, baka naman may CLOA dyan, at baka naman hindi siya AND, o baka naman hindi siya alienable or disposable, or baka naman ano pa yan ng kailangan mo pang magdadaan sa DAR conversion, or yung zonal, yung CLUP niya is hindi naayon sa project mo. Ano ba yung CLUP? Yun yung land use plan. Halimbawa, yung land use plan mo, naka-agricultural, ang project na gagawin natin is residential or commercial. Check namin sa LGU yan kung ano yung nasa CLUP, kasi ang nag-ano ng update ng CLUP or yung land use plan is sa DSUD. Then from DSUD, tina-transform sa LGU, din ina-update nila yung record nila doon, halimbawa sa particular area, halimbawa dito sa particular town na ito, halimbawa Bae, Laguna. Itong portion ng lupa na ito sa taong 2020 to 2025 ay i-convert na from agricultural to residential. Ngayon, kasama ba ito, nasasakupan ba ng lupang ng CLUP plan, itong lupang i-acquire namin, yung mga tipong ganon. So ano pa yung mga pre-development permit na kailangan namin i-require? Yung discharge permit, kung ito ay nasa Laguna, LDA, ano yung discharge permit? Dito naman dinadaan yung mga pollutants o wastewater na palabas sa yung project, inaano naman to sa LLDA or exemption kung exempted ka sa permits na ito. Ano pa ba yung mahalagang kailangan mong require na as part of pre-development permit sa pag-develop ng subdivision? Yung ECC. Ito mga kabayan, ECC, napakahalaga po itong ECC. Ano yung ECC? Ito yung sinisecure naman namin sa DENR. Ang tawag dito ay Environmental Compliance Certificate. Ayun po. Napaka-importante po yun na i-secure namin sa DENR bago kami mag-proceed sa mga iba't iba pang permit hanggat sa makarating kami sa development permit hanggat may tayo na yung project. ECC, kung naalala nyo mga kabayan, mayroong nag-viral nung last year or 2 years ago about sa Chocolate Hills sa Bohol or somewhere doon na pinatayuan ng resort, at nag-viral kasi mayroong vlogger na nag-post. At ang sinasabi nila, paano yan nakakuha ng ECC or Environmental Compliance Certificate? Paano yung naprubahan niya ng LGU o mga, siguro tinapalan si Mayor, which is, nung ginawa ko yung aking research dati doon, napag-alaman ko na bago kasi tayo mag-conclude, yung ECC kasi, yung isang lugar, bago dineclare, yung sa Chocolate Hills, bago dineclare siya na protected landscape, kasi mayroong mga protected landscape, protected forest, protected water, protected aquatic resources, yung sa Bohol po is protected landscape kasi nga Chocolate Hills. Bago daw na-declare na protected landscape, yung area na yon, yung nagpatayo ng, yung may-ari, yung property owner ng resort doon sa Chocolate Hills is sa kanya na-acquire na niya yung property, nakapangalan na sa kanya prior to the declaration na yung area is naging protected landscape. So mayroon na siyang titulo, nakapangalan sa kanya, hindi pa yung protected landscape, and nasa baba yung property, wala doon sa mismong protected landscape. Which is kapag nando kasi sa Chocolate Hills, makikita mo, pag napicturan mo, nakita mo sa baba, mukhang nakakasira nga naman ng view, while in fact, hindi pala kasama sa protected landscape yung property niya. And kahit na kasama na sa protected landscape, pero na-acquire niya yung property prior na dineclare siyang protected landscapes, kaya siya nakakuha ng ganong certificate. So ganun lang, maliit na kunting kaalaman lang para at least nagkaka-idea tayo kung ano yung mga nangyayari bago nagkaroon ng development, mapa-commercial man yan o residential. So, ano pa ba yung mga pre-development? Locational clearance. So, pag natapos mo na yung mga pre-development minor requirements pagkatayo ng mga subdivision, at applicable ito kahit hindi subdivision, condominium, housing, memorial, halos pare-parehas lang. Ang pagkakaiba lang ng housing sa memorial, nagsisecure kami ng Department of Health sa DOH, yung sa health clearance, kasi nga memorial livingan. So, ang pinakahuling kailangan nating secure sa pre-development permit is yung development permit na po mismo. Halimbawa, natapos na yung locational clearance, LLDA clearance, ECC permits, barangay reso, napagtibay na rin sa lalawigan, napagtibay na sa regional, pwede ka na mag-apply ngayon ng development permit.
Ano yung developer permit? Kapag na-approve po yun, pwede mo nang galawin yung property. So, yung lupa, pwede mo nang patagin, pwede mo na pong simulan yung development. Of course, kasi mayroon na tayong pre-development permit na consolidate na yung lupa. Ang ginagawa niya, na-consolidate yung lupa, binuo, nakapangalan sa developer yung titulo, tapos chachap-chapin ulit, isusubdivide. Kaya nga po, nagkaroon ng consolidation and subdivision of lots. Halimbawa, cadastral, ano yung nabili namin? Kasi ang binibili namin, Rolands, cadastral, or mga chap-chap na lupa, binubuo namin yan, tapos sinachap-chap ulit namin. Kasi nga, kailangan namin i-subdivide kasi ang binibenta naming lupa is subdivided lot. So, consolidation and subdivision of lots po yung ginagawa namin. At kaya nga rin ang tawag sa mga subdivision, halimbawa kayo, sino sa inyo nakatira sa subdivision? Iba't ibang uri ng pangalan subdivision, Green Meadows subdivision, Landmark subdivision. Kaya tinawag yan ng subdivision, kabayan, kasi mayroong nangyaring subdivision of lots. Ayun ha, subdivided lots. Doon po nang galing yung tawag na subdivision. Kasi mayroong subdivision of lots, subdivision of lupa. Lupa, chinap-chap, sinubdivide. Kaya ang tawag is subdivision. Yun na, additional learning na naman sa atin yung mga kabayan po. Ano? So ituloy po natin. So, halimbawa po, tapos na yung dinevelop na. Ngayon, ang pinakahihintay naman ng developer na permit sa kailangan na secure ay ito na. Kasi dinedevelop na, okay na yung na-due diligence na yung mga titulo, yung mga documentary, magsisecure na ngayon si developer ng Certificate of Registration. Irerehistro na niya. Magkasama yan, COR at LTS. Ano yung LTS? Yan naman yung License to Sell. At saan po nila isisecure yan, kabayan? Isisecure naman po nila yan sa DSUD, yung dating HLURB. Ayan. Ito po yung pinaka-importanteng, ito yung pinakahihintay ng mga developer kasi dito na papasok yung kaperahan, yung pera. Kasi kapag lumabas na po yung license to sell, ibig sabihin, pwede na nilang i-market yung property, pwede na silang magbenta, pwede nilang ibenta yung property nila. Dito na nila tatawagin yung mga connection nilang mga realty networks. Dito na nila tatawagin yung mga kasama kong brokers, mga brokerage realty companies, mga ahente, mga mapakulurum agent ka man yan, o DSUD registered agent ka man yan, licensed broker ka man yan. Usually, yung ibang developer, wala nang paki dyan. Ang target nila, mabenta. Kasi gusto nila yung perang papasok. Basta legal yung side nila, may LTS. Sa side ng mga sales force, minsan hindi na sila ganun ka-concern po doon. Based on my actual experience. Kasi ang dami ko nang nakakasamahan din at galing din sa iba't ibang real estate developer. May kasamahan akong galing din sa malalaking real estate developer. So, halos pare-parehas lang po kami ng proseso. So, ayan po, may LTS na, binebenta na, ima-market na. So, sabihin ng mga ahente at mga broker, ito may LTS na kami, may license to sell na, bumili na kayo, naka-pre-selling. So, later on, i-discuss ko naman kung ano ba yung mga sinatawag nilang mga pre-selling sa sales and marketing side naman po yun. So, sa ngayon, pinag-usapan natin yung mas malalim na usapin tungkol sa real estate developer, sa pagde-develop ng mga projects. So, yan po. Tapos na yung COR, may LTS, binebenta na. Okay na. Pumapasok na yung pera sa mga developer. Pero hindi po doon nagtatapos. May mga ibang permits and licenses pa silang isi-secure after ng LTS. Gaya ng mga pagpa-file ng income tax holiday sa BUI, para makakuha ng mga certain discount, mga contractor's license sa PCAB. Kasi usually naman, yung mga ibang developer, mayroon na silang sariling contractor or mayroon na silang mga connected na sila sa mga contractors. Nagpapabid na lang po kami kung sino yung highest, yung pinakamagandang bidders sa mga Pero kailangan namin makasecure ng license, contractor's license sa PCAB. So, ayan po, So, marami pa pong mga ibang post-development permit hanggat sa makarating na po doon sa makakuha na po kami ng Certificate of Completion. At ano nga po yung Certificate of Completion? Ibig sabihin po noon is tapos na yung project, kompleto na, at pwede namin i-hand over sa HOA, sa Homeowners Association. At ibig sabihin nun, kapag hinand-over na namin sa HOA, yung HOA na ngayon ang mag-manage sa lahat ng mga road lots, mga open spaces, mga clubhouse. Sila na po yung mag-maintain doon sa itinayo naming subdivision. Pero hanggat hindi pa namin na-hand over, halimbawa bumaha,
binaha yung lugar, kami pa pong mga developer o yung mga developer companies pa po ang may pananagutan na makipag-ugnayan para matulungan, para malutas, masolusyonan yung problema ng project nila, yung subdivision na yon na binaha. Pero once na mayroon ng certificate of completion at na-hand over na nila sa LGU o sa HOA, safe na po ang developer doon. Kapag binahaman yan, anong nangyari, sabihin ng developer, tapos na po kami dyan, nakapag-issue na po kami na i-hand over namin yung certificate of completion. So, yun po, no? Hopefully, may natutunan po kayo. So, iba po yung topic natin na ito dahil ito po yung mismong karanasan ko sa real estate. Ito talaga yung nangyari sa ground. At kung may hindi man kami naintindihan dito minsan sa mga transaction namin, is kumukonsulta naman po kami, ako at yung dalawang kasama kong licensed broker na parehas kami ng ginagawa. Of course, hindi naman namin alam lahat kahit matagal na kami sa profesyong ito. Kinukonsulta namin yung aming company lawyer. Mayroong company lawyer na gumagabay sa amin, sa aming likuran, sa bawat hakbang na aming ginagawa kung hindi kami sigurado. So, yun lang po, no? Hopefully, may natutunan tayo at sa mga susunod nating video, ito i-share ko naman yung mga basic and major topics, mga questions, concerns na nare-receive ko para masagot ko yung itanong ng mga ibang kabayan. Yun lang po at magandang araw.